Oo, bumabalik sabihin ka. natin na mas Saka, Sir Pao, yung Ugas fight, ibang usapan yung Ugas fight compared this time. Kasi 4 years ago yun and he is 46 years old. Okay. Ibang usapan yun. Ilaban nga niya Team Chul sa kanya Pandora puro duguan na yung mukha ni Team Chul, hindi naman nag-agis ng tawid tinuloy pa rin But alam mo kasi bro, kasi yung nangyari naman during that time is it is an accidental elbow. So hindi nila ginawan towel. And ba't yung kay Suarez tinigil? Kasi sa totoo lang, nakadepende yan doon sa referee and doctor. So, sinabi naman ng doctor during that time, wala pa. Yes. Iba yung Vladimas na yung mukha ni Team Chul Iba yung case ni Team Su at ni Sebastian Pandora doon sa case ni Charlie Suarez. And iba rin to dito kay Manny Pacquiao. Sa kay Charlie Suarez, sino bang may hawak? Top rank. So ang ginawa nila, sa akin, based lang sa pag-analyze ko ng laban na yun. Niligtas nila. Niligtas nila si Navarrete. Si Baquero. Super obvious. Kasi superstar nila yun superstar nila yun. Superstar nila primary, yun. Shame. It's really a shame nagkakat ng malaki. So napakapaya ko dun pag tinuloy mo pa yung 4 na rounds dyan, so magkakaroon ng target si Charlie Suarez. Batrip niya boss pa. Paldo na sa anak ni Suarez nun Walang joy yan. Kung hindi man nila i-stop yung laban na yan, madodominate si Charlie Suarez hanggang 12 rounds. Yun yung doon. Papangit. Pero dapat ko na overturn nila yung laban. Dapat panalo si Suarez doon. Nadududa na nga ako dyan, may babarom Kasi parang simula nung nawala si Manny Pacquiao sa kanya, bihira, isa na lang yung Pilipinong natira na na under ng top rank sa pilitan pa Hindi dahil kay Chavit Dalawa, meron pa sila. Diba sa kanila rin si Zamora. Kanila rin US base naman yun, Sir Pao US base pa rin naman ang dala nun. Kahit pa paano, yung pure talagang galing talaga ng Pilipinas talaga. Sige. Pero boss pa, prediction ko dyan lahat ng pambato natin na Pinoy panalo this Sunday. Mark my word. Agree naman ako. Kasi yung laban ni Yumir Marshall, kaya talaga niya yun. Lamang din naman si Mark Magsayo. Pero iba na raw mga kalaban niya, boss pa. Totoo ba yun? Lamang pa rin siya doon. Totoo daw yun. Pero maganda po sana kung nagsabay sila ni Jimwell. Yung kay Jimwell, sabi ng source ko na baka daw hindi nakasama swing bouts nung una, ngayon hindi kasama. Yung si Jewel ng Kahas. Hindi rin daw kasama. Sayang naman. Sayang. Wala na pala si Angkas. Hindi na siya makakalaban. Hindi na daw kasama. Hindi raw Nag-training pa naman kasama ni Pacquiao sa September 28 yan. Sa Amerika. Parang August na daw August. Anyway. Nakita ko August. August daw. August daw So, anyway, magpasok ako ng again, wala pa makapag-confirm kung sino si Migs magpakita ng video. Pasok ko muna si Buddy TV. Buddy TV. Buddy! Hi, Sir Pao. Magandang gabi po dyan sa Pilipinas. Yeah, magandang umaga. Alam ko si Badong Aratilis Malayo naman pre, malayo. Parang kinompleto mo na yung mga Parang kinompleto mo na, Sir Pao Avengers na. Ka-debate ko dito Sige, Buddy. Try mo to si Dwight. Then, ano masasabi mo, Buddy? Yung masasabi ko lang, Sir Pao, ganito yan naalala niyo ba yung nangyari kay Antonio Barrera at kay Pacquiao noon? Siyempre. May posibilidad na mangyari yung kay Pacquiao kasi masyadong bata yung kalaban niya. Hindi ko pinipigilang mangyari pero posibleng mangyayari yon kasi sa edad nga ni Pacquiao. Meron pa rin naman akong tiwala kay Pacquiao pero hindi ko isinasantabi na mangyayari sa kanya yon na hahagisan sa ng tuwalya sa bandang huli. Kasi nga sa age factor.
Pero ang gusto kong manalo si Pacquiao kasi Pilipino tayo eh. Yes, of course. Yun lang, Sir Pao. Pacquiao for the win. What will it do, no? Sa karera, sa kumbaga sa pagtingin kay Pacquiao kung mangyari yun. Is it gonna damage his kumbaga legacy or yung pagtingin sa kanya for having this fight? Pag makita natin yung ganong nangyari kay Marco Antonio Barrera na parang talaga, parang naging alam mo yung passing of the baton. Opo, Sir Pao. Parang ang pangit pag nangyari yun, ano? Pero hindi naman naka-apekto kay Marco Antonio Barrera yung noon eh. Sikat pa rin naman siya. Kaya lang talagang tinadahan na siguro yun. So hindi mo hawak ang kapalaran eh. Kahit sabihin mong malakas ka pa sa age of 46, kung mapupuluhan ka at hindi mo kayang tanggapin yung lakas ng suntok, talagang bibigay ka. Parang sa sinasabi mo, ang prediction mo ba kay Barrios ka? Hindi po, Sir Pao. Hindi. Prediction. Anong prediction mo? Ang prediction ko, Pacquiao unanimous. Pero pag maganda yung kondisyon ni Barrios at talagang hindi na kayang tanggapin ni Pacquiao yung suntok, it could be a technical knockout. Tingnan mo naman yung katawan. For Barrios. Parang ang ganda eh. Grabe yung katawan ni Barrios. Grabe, solid. Baliwala lang yung katawan niya, Sir Pao. Pag ito ay matamaas pala. Hindi naman ganun yung mga katawan niya, yung mga previous fights niya eh. Parang ngayon lang. Hindi, maganda talaga katawan niya. Maganda talaga katawan niya. Hindi, tsaka talaga din si Barrios. Bato-bato ngayon. Mukhang talagang gusto niya talaga manalo eh. Kasi pa yan. Mexican player. Once in a lifetime yan eh. Makakalaban niya yung 8th division. Tsaka gugustuhin niya po talaga manalo yan kasi kahihiyan niya po yan kung sasabihin ng mga tao. Tinalo siya ng matanda. Oo. Parang nating to gain nga siya eh. Pero pera. Malaki ang kikitain niya dyan pera. Tsaka hindi, ang gain niya, siya talaga yung pinaka magiging posibleng maging huling laban. Opo. Parang siya yung nagpa-retired po talaga kay Manny Pacquiao. Oo, kasi parang pero hirap na pag parang must win din kay Pacquiao yan eh kasi pag nanalo siya dyan, mariredeem niya talaga yung career niya. Sigurado. Mangyayari talaga yun pag yung nanalo siya. Pero hindi natin pwedeng alisin sa posibilidad na mangyari rin yung kabaliktaran. Kasi boxing yan eh. Siyempre, pag nanalo si Manny, maraming pipila sa kanya. What a change of pero niniwala pa rin ako kay Pacquiao. Pagka ganun pa rin yung laruan niya, yung mga panalong laban niya, panalo pa rin siya dyan. Bibigyan ko lang kayo ng konting parang reminiscing. Parang what a change. Medyo nagbago yung ng complexion ng usapan natin. Naalala ko nung panahon na si Pacquiao ay namamayag. Lagi ang pinag-uusapan natin, alam mo, we never even talk about Pacquiao losing. Even kahit nung kay Turman, medyo marami pa rin na mananalo si Pacquiao. Yung kay Turman medyo alanganin. Pero before that, ang laging napapag-usapan, ngayon ko lang na talaga na medyo kinakabahan. Kasi dati, kahit nung kay Timothy Bradley, kay Brandon Rios, kung anong round papabaksakin yung kahit kay Jeff Horn nga, kung anong round papabaksakin eh. Ngayon lang ako nakahanap ng ganitong grupo na nag-iisip talaga na posible nang madalo si Pacquiao na win or lose ang napapag-usapan. Dati, ang awayan natin, round 2 ako, round 5 ka, round 7. Tama yan, Sir Pao. Diba? Tayo dati, Diba? Ganun eh. Parang medyo natatanggap na ng Pilipino na medyo bonus round for Manny Pacquiao that anything could happen. Talaga na pwedeng matalo. Dati pa nga yung Errol Spence pa nga, di ba? Pinagkukwentuhan pa nga, nagdedebatehan nga natin dito. Anong round mapapatumba no? Errol Spence. Wala namang kumukontra nun eh. Wala namang kumukontra nun eh. Pero, kasi iniisip natin yung yan. Iniisip natin yung edad ni Pacquiao. Hindi pa naman ganyan yung edad ni Pacquiao kaya nasasabi natin yun eh. Sa tingin ko, hindi lang dahil sa edad. Yung laban niya kay Anpo. Hindi kasi maganda yung performance niya ron.
yun. Sa tingin ko dahil sa performance din niya. Sa totoo lang, yung itsura po ng katawan ni Manny Pacquiao po nun, parang parang hindi talaga siya. Medyo mataba. Yung kay Ugas na lang. Oh, yun. Hindi maganda talaga. Yung kay Ugas naman po, pakiramdam ko naman po doon, para siyang, alam niyo po yung parang tinapik na po siya ng father time, parang ganun. Isa kasi Sir Pao, yung Ugas time na yun, Sir Pao. Sa kasaysayan niya sa tagal niya sa boxing, ngayon lang nangyari sa kanya na last minute nagpalit ng kalaban.